Mahal natin ang Diyos, ang dukha't nagdarahop, ang abi at hikahos, sa pangalan ni Jesus, palayain na. Ngayon ay binabantayan natin ang mga proceedings sa impeachment court. Gaya ng nangyari sa hearing sa Kongreso, ang defense team ay palaging technicalities lamang ang hinahain. Pinipigilan nila ang pagtuloy ng kaso sa anumang pamamaraan, gaya ng pagsupress ng mga ebidensya. Mabuti na lamang at nagdesisyon ang korte na isabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa upang maisulong ang justice at accountability sa bansang ito. Hindi lamang sa kaso ng impeachment, kundi pati yung mga sangkot sa mga katiwalian sa flood control projects at iba pang kaso ng korupsyon. Kumilos na po ang ilan sa atin at nagbuklod-buklod bilang kingdom keepers. Isang kilusan at kapatiran na mula sa iba't ibang tradisyon, Katoliko, Bangheliko at mga mainline na Protestants. It is time we come together for the things that unite us confessionally and not allow merely political things to divide us. Gaya ng mga sari-saring kulay, nariyan ang ating common commitment to do justice and righteousness, to being salt and light sa lipunan nito. Lahat naman po tayo ay naniniwala na si Kristo ang naghahari sa mundo at hindi po yung mga naghahari-harian dito sa lupa. Dahil naniniwala tayo na ang ating Panginoon ang nakapangyayari. Kahit hindi natin nakikita ang mahiwagang galaw ng kanyang kamay, may pag-asa tayo na maaaring magbago ang ating lipunan kung lahat tayo ay magiging tapat na katiwala o susi ng kaharian ng Diyos. Kingdom Keepers, ika nga. Ang kaisipang ito ay hango sa sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter at sa kanyang mga disipulo doon sa Matthew 16:13-20. Tinanong niya ang mga apostol, "Who do people say I am?" Ayon sa mga sabi-sabi, sabi ng mga disipulo, siya daw ay si John the Baptist, o si Elijah, o si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Ngunit iginiit ni Jesus, "What about you? Sino ako sa inyo?" Sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Pinuri siya ni Jesus sapagkat ang insight na ito ay hindi galing sa tao. Ito ay ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama sa langit. Sabi pa niya, "Upon this rock I will build my church." Iba-iba po ang interpretasyon ng mga Bible scholars kung ano ang tinutukoy na rock dito. Sa Catholic tradition, ang rock ay si Peter, ang unang pope o pinuno ng simbahan. Sa mga Protestante, ang rock na ito ay ang confession na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas na matagal nang hinihintay ng mga Hudyo. Ano man ang interpretasyon natin dito, ang maliwanag sa passage na ito ay yung deklarasyon ni Jesus na sinumang sumasailalim sa katuruan na siya ang Kristo ay bibigyan ng kapangyarihang maging susi ng kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 16 verse 19, "Ibibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit at ipagbabawal sa langit ang anumang ipagbawal mo dito sa lupa. Papayagan sa langit ang anumang payagan mo dito sa lupa." Tayo ang magbubukas ng pinto. Magbubukas ng pinto ng kaharian sa mga tunay na sumasamba sa Kanya. At anumang kasamaan ang hadlangan natin, anumang kabutihan ang itaguyod natin dito sa lupa, ay bibigyang kapangyarihan doon din sa langit. In other words, for as long as we, by word and deed, confess that Jesus is the Christ, na siya ang magliligtas sa atin at hindi itong mga naghahari-harian dito sa lupa, wala tayong dapat ikatakot. Jesus is Lord, even in the halls of power. Ang pangako pong ito
ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin, sa Kingdom Keepers, na tumayo, ipaglaban ang hustisya at ang karapatan ng mga naaapi. Walang pinto ng impyerno ang hindi mabubuksan. Kaya nating lusubin ang mga pugad ng kasamaan. Maliit man tayo ng mga tao o kulang-kulang ang ating bilang. The gates of hell, sabi ni Jesus, will not prevail against us. Ito po si Melba Padilla Magay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture. Hindi pula, hindi dilaw, hindi berde, at hindi rin pink. Tayo po ay kayumanggi, ang kulay ay kulay Pinoy.